nakipaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ng mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika. Tigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Kandehadas! Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang topic po natin na tungkol pa rin po sa ICC. Kung si Trillanes, ang sinasabi niya, June or July daw lalabas yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte. Ngayon, meron na naman pong panibagong spokesperson ng ICC at sinasabi niya nga itong September daw lalabas yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin muna itong balitan to at bigyan po natin ito ng reaction. So, panoorin po natin. Posibleng sa Setyembre na raw ihain ng International Criminal Court ang arrest warrant sa mga nasa likod ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ay ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Buwelta naman. So yun, may panibago na naman pong spokesperson yung ICC. So hindi natin alam kung talagang authorized na spokesperson or baka mga ano lang to, mga self-proclaimed na spokesperson ng ICC. Yan ngayon din nasabi ni ni Kiss Escudero. Kaya hindi siya o hindi masyadong pinag-uusapan sa Senado yung issue ng ICC kasi wala namang official statement na galing sa ICC. So, wala namang dokumento rin na nilalabas yung ICC na kumbaga wala silang hawak na black and white copy ng dokumento patungkol dyan sa sinasabi lang maglalabas na raw ng warrant of arrest ang ICC. So, kaya hindi makapag-komento yung Senado, particular kung si Senate President Chis Escudero dahil nga may punto naman siya. Paano ka mag-react kung wala namang official statement galing sa ICC? Siyempre, wala naman silang sinasabi na itong si Trillanes, yung aking magiging spokesperson, or itong bago ngayon, si Carpio, wala namang ganong sinasabi yung ICC. So, hindi makapag-komento ng maayos or sabihin natin na hindi makapagbigay ng komento ng maayos si Chis Escudero dahil nga hindi naman siya, sabihin natin, official statement na talagang nanggaling mismo sa ICC. So, ganun din dun sa warrant of arrest, wala na, sabi nga niya, wala pa o hindi pa niya nakikita yung dokumento na sinasabing maglalabas doon ng warrant of arrest. So, parang naririnig lang or yung nga, binabanggit lang nila Remulla, nila Solgen Guevara. At ngayon, ito, si Carpio naman, puro kumbaga lumalabas lang puro hearsay, walang hawak na black and white. So yun yung punto lang dito ni Escudero na medyo ito yung isa sa mga pwede nating ibangga dito sa mga statement nitong mga self-proclaimed na spokesperson ng ICC. Ang isa sa mga dating tagapagsalita ni Duterte, nananaginip ng gising ang dating maestrado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa susunod na buwan na raw, posibleng ipaaresto ng International Criminal Court o ICC ang mga sangkot sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ibinunyag ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa panayam sa kanya ng political analyst na si Richard Heydarian. I think the day of reckoning is coming closer because what I'm hearing is that a warrant of arrest will be issued by the ICC sometime in September. Hindi binanggit ni Carpio kung sino o saan galing ang impormasyon, pero mukhang hindi raw pagsasabay-sabayin ang paglabas ng arrest warrant. Maybe Digong will come out first and then the second tier, the third tier, it will be in tranche.
Wala pang komento rito si dating Pangulong Duterte. Pero sa panayam kamakailan kay Duterte, sa YouTube channel ng kanyang anak na si Davao City Mayor Baste, muling binanatan ng dating Pangulo ang ICC. Giit niya, wala itong karapatang mag-imbestiga dahil wala itong jurisdiksyon sa Pilipinas na kumalas noong 2019. ICC, oh. You. Karami na nangyayari sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo, mga May belta rin ang kanyang dating tagapagsalita at Chief Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo. Sinabi na rin daw noon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang ating pamahalaan sa ICC. I think the former Justice Carpio is daydreaming. Puro kabalbalan yun. No jurisdiction, which means kahit ano pang gawin nila mga issuance of a warrant of arrest for the former president, wala lahat yun. Which is totoo naman itong sinasabi ni dating spokesperson, dating Presidential Chief Legal Counsel ni Pangulong Duterte. Kasi nga wala namang police power ang ICC. Ngayon, halimbawa, kahit maglabas sila ng warrant of arrest, hindi naman niya pupunta rito at sila yung aaresto. Dahil nga wala silang police power. Ang mangyayari niyan, makikipasintabi pa rin sa gobyerno natin, sa administrasyon ni Bongbong Marcos para utusan or mag-request na arestuhin si Pangulong Duterte. Ngayon, dahil nga dun sa pronouncement ni Pangulong Marcos na hindi nga makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC, so pwede niyang tablahin yung request ng ICC na arestuhin si Pangulong Duterte. Kasi ang aaresto kay Pangulong Duterte, which is PNP or NBI lang ang pwedeng, siguro yun ang hula ko, PNP or NBI, CIDG. So pero ano pa rin, Philippine enforcement lang. So kapulisan natin, NBI, yun lang ang pwedeng umaresto kay Pangulong Duterte. Pero paano nga naman nila aarestuhin kung tatablahin naman ni BBM yung warrant of arrest na ICC dahil nga hindi nga makikipagtulungan tayo, so walang jurisdiction. Pero ang ano lang kasi rito, ang nagiging problema lang kasi rito is iba rin kasi yung sinasabi o iba yung pagkakaintindi nila Remulla, nila Solgen Guevara dun sa kumbaga sa kung ano yung obligasyon daw natin sa ICC. Kahit na alam nyo, pinutol na yan ni Pangulong Duterte, pero yung pa rin kasi yung kumbaga nakatatak pa rin sa utak nila na mayroon pa rin obligasyon yung Pilipinas sa ICC. So kahit na sinasabi pa nga nitong mga spokesperson kuno ng ICC na idadaan pa rin daw yan sa Interpol para lang makuha or maaresto lang si Pangulong Duterte, is hindi pa rin, kumbaga malabo pa rin mangyari yun. Dahil nga, wala naman silang police power. Kung tatablahin niya ng gobyerno natin, baliwala yung i-issue nilang warrant of arrest na yan. Kasi nga, wala naman silang police power. Kahit ngayon panakot nila sa Interpol, hindi naman yung mga, hindi naman yung mga police na na aaresto, pupunta rito para arestuhin ng biglaan. Hindi pwede yun. Lalabas yung kidnapping yun. So, pwedeng sila pa yung arestuhin kahit na meron silang sabihin nila may mga meron tayong obligasyon sa kanila. So, hindi pa rin pwede yun. So, masasagasaan yung saligang batas natin dahil iba yung jurisdiction natin dito. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kahit na hindi tayo abogado, wala tayong hindi natin pinag-aralan yung batas na yan. Logic lang yung gagamitin natin. Ang Interpol, hindi naman yan yung nag-i-issue na kumbaga, nagiging katulong lang sila ng isang bansa kung halimbawa may gusto silang ipahanap o ipaaresto. Kung hindi mag-request yung gobyerno natin sa ICC, or sa Interpol, na hanapin o arestuhin yung itong taon na to, wala din. Tulad nung example nga natin yung kay Tebes, di ba? So nag-request yung gobyernong Pilipinas na hanapin si Tebes. Tandaan nyo, meron ng nakasampang kaso kay Tebes, pero
ang umaresto kay Tebes sa Timor-Leste is mga Timor-Leste pulis ng Timor-Leste yung umaresto, hindi po yung Interpol. So, after ma-aresto ng Timor-Leste, saka lang nila ibibigay sa Interpol. Depende nila kung paano yung magiging transaction dun. Pero yun nga, pulis pa rin ng Timor-Leste yung humuli kay Tebes dahil sa request ng Pilipinas. Ngayon, dito sa kaso naman nito, ang nagre-request o magre-request na mag-aresto sa Interpol is yung ICC. Blue notice pa nga lang yung blue notice nga lang yung pautot nga ni Trillanes, 'di ba? Na ang blue notice lang yun, parang monitoring lang. So hindi talaga siya police operation or kung ano mang request na para arestuhin. Kumbaga yun pang monitoring lang. So wala rin silbi. So kahit ano pa yung sabihin nitong mga self-proclaimed na spokesperson ng ICC, mukhang malabong lumusot yan. Kasi nga, kung papayagan na arestuhin yan dito si Pangulong Duterte, sasagasaan yung ating saligang batas, which is yan ang pwede namang, kumbaga pwedeng iapila sa Supreme Court. So, pag-uusapan pa yan, ngayon, kung sabi nga ni Chis Escudero dyan kung mangyari man yun, may kailangang idagdag sa batas natin or may kailangang gawin para alam niyo yun, maaresto si Pangulong Duterte at magiging, kumbaga parang kailangan pa magpasa ng batas para mangyari yun. Kung wala namang, alam mo natin, sabihin na lang natin, may magpasa. Hindi naman ganun kabilis para ma-aprobahan yan. Siyempre, pagdedebatihan pa yan, iakit pa sa Supreme Court. So, hindi ganun kadali. Kaya nga sabi nga dito ni Sal Panelo, mukhang na itong si Carpio, nagde-daydreaming lang. Kumbaga, lumilipad pa yung utak. So, kumbaga parang, alam nyo yun, parang bangag pa sa pagkakatulog na medyo hindi pa naihimas-masan. Kaya kung ano-ano na lang yung mga sinasabi para lang masabing, mapaniwala niya lang yung mga tao na si Pangulong Duterte, talagang aarestuhin na ng ICC. Ganyan din ang sinabi ng dati ring tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Well, araw-araw ay day of reckoning. Kasi lahat ng biktima ng drug war pwede maghain ng kaso dito sa Pilipinas. Sabi naman ng Presidente Duterte, haharapin niya lahat na may reklamo dito sa hukumang Pilipinas. Isa pa yan, wala namang nakasampang kaso rito sa Pilipinas kay Pangulong Duterte. Diyan kayo muna magtaka. Diba? Bakit walang nakasampang kaso rito sa Pilipinas? Tungkol din sa sinasabi nilang war on drugs yung mga biktima sa war on drugs ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Lagi ko nga sinasabi, bakit hindi sila nagsasampa ng kaso rito sa Pilipinas? Ngayon, kung yung palusot lang ni Trillanes yung pakikinggan nyo, sinasabi niya kasi nung una, na hawak kasi ni Pangulong Duterte, nung time na nakaupo pa siya bilang presidente, administrasyon pa niya, ang pautot niya is hawak daw yun ni Pangulong Duterte yung mga judges dito. So, parang pinalalabas niya na ang nag-appoint nun si Pangulong Duterte. Which is hindi totoo. Kung meron siyang in-appoint doon, I think dalawa lang yata or isa ang in-appoint ni Pangulong Duterte sa Supreme Court. Karamihan doon is mga appointee pa ni Pinoy. So, paano i-impluwensyahan ni Pangulong Duterte yung mga judge sa Supreme Court kung hindi naman siya yung nag-appoint? Di ba? Ngayon, sabi nga dito ni Harry Roque, magsampa ng kaso rito sa bansa natin, sa Pilipinas, para haharapin naman ni Pangulong Duterte. Di ba? Hindi nila ginagawa yun. Kasi, kapag yan, dininig na ng korte natin dito, hindi na yan pwedeng pag-usapan. Masasubjudice sila dyan. Di ba? Pipigilan na sila ng korte, ng batas natin, na pag-usapan pa yung legality ng kaso na yan. Kasi nga, didinggin na yan dito. So, pagbabawalan na yan. So, wala na silang magiging black propaganda o hindi nila magagamit yung issue na yan. Kasi nga, pwede silang makulong. Yan yung isa sa mga reason kung bakit hindi sila nagsampa ng kaso rito at sa ICC nila sinasampa yung kaso.
Dito nga parang nangyayari pa rito, ang iniipit pa nila rito ICC. So parang nangyayari dito, ang parang dinidiktahan nila rito yung ICC. Wala lang magawa yung ICC, siyempre. Or gusto rin ng ICC dahil kailangan nila ng publicity dahil nga binabalahura sila ni Pangulong Duterte kung mura-murahin ni Pangulong Duterte yan dahil nga napaka-bias naman kasi ng ICC na parang ang kinakaya lang nila yung mga maliliit na bansa na pwede nilang brasuhin. Pero yung mga malaking bansa na may mga human rights violation, hindi nila kayang kastiguhin tulad ng Amerika, tulad ng Russia, ng Ukraine, ng Israel, ng Palestinian, mga bansang na talagang Afghanistan, 'di ba, na hindi na kayang kontrolin sa ngayon yung kanilang human rights problem. Pero yung mga bansang maliliit na alam niyo yun, na nakasandal pa sa ibang mga bansa na na alam niyo yun, hindi naman ganung kayaman na bansa, yun dun sila nagsusumiksik. Hindi lang nila matanggap ngayon dito dahil sa hindi naman tayo ganun kayaman, pero minumura sila ni Pangulong Duterte. Kaya mainit na mainit din yung puwet nitong mga taga-ICC kay Pangulong Duterte. Siyempre, ikaw ba naman, International Criminal Court ka, mumura-murahin ka lang ng isang presidente na hindi naman ganun kayaman yung bansa niyo, di ba? So, doon napipikon din yung ICC, tsaka itong sila Carpio, sila Trillanes, dahil kumbaga harap-harapan silang binabastos ni Pangulong Duterte, sinasampal sa kanila yung katotohanan na walang jurisdiction talaga itong ICC sa bansa natin. Kaya nga kumulas na si Pangulong Duterte kasi napaka-hipokrito nga. Dahil may mga bansang malalaki na garapalan yung human rights pero walang ginagawa itong ICC. Yan yung isa sa mga dahilan bakit kumalas si Pangulong Duterte. Siguro, panaginip na lang yan ng mga detractors ni Presidente Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kung maglalabas man ng arrest warrant, posibleng hindi raw ito ipaalam sa publiko. Hindi rin daw ito matatakasan ni Duterte. In a sense, yung humanitarian consideration. Tingnan nyo yung palusot nila. Kung maglabas daw ng warrant of arrest yung ICC, isisikreto daw sa taong bayan. Anong logic? Diba? Pag ginawa nila yung sinikreto nila yan, na-aarestuhin ng biglaan si Pangulong Duterte, katapusan na po ng karir ni BBM. Kapag ginawa nila yan, sigurado yan, wasak ang kinabukasan ni BBM at sigurado magwawala ang taong bayan kapag nangyari yun. So, napaka-imposible nung mga statement nitong abogado na to, na Human Rights Council na to, na ganun na mangyayari, aarestuhin maglalabas ng warrant of arrest ng sikreto, o aarestuhin ng sikreto si Pangulong Duterte. Napaka-imposible yun. Labag na sa saligang batas natin yun, na aarestuhin mo isang tao na wala kang ipapakitang warrant. Kumbaga, papasok ka na lang sa bahay ng may bahay at sasabihin mo, kumbaga wala kang sasabihin, biglaan nyo lang dadamputin. So walang pinagkaiba sa pinaglalaban nyo sa mga pulis natin dito na umaaresto ng kumbaga hindi sumusunod sa protocol. So napaka-hipokrito nitong mga taga human rights na to, na kung makapagtanggol kayo dun sa mga biktima na involved, sabihin natin involved na lang sa illegal na droga na yan, pero papabayaan nyo yung ICC na umaresto ng illegal. Diba? Na wala man lang silang ipapakita na dokumento para sabihin legal yung kailang gagawin. So napaka-hipokrito ng taga human rights. Would be in the handling of the prisoner. Siguro, hindi ipoposas, but age does not excuse you from any accountability. At kahit sabihin na nating matandang-matanda ka na, ay haharap ka pa rin sa korte. Duda naman si Conti na mapoprotektahan ng Senado si Senator Bato de la Rosa na pangunahing suspect sa drug war investigation. Hindi rin daw maharang ng anumang panukalang batas ang arrest warrant mula sa ICC. Parang ito, ang objective nitong batas na gagawin niya ay para sa kanya, para maprotektahan siya. That is to... Tingnan niyo yung statement nito, halos parehas ng statement ni Trillanes. Na pag si Trillanes,
nung time na yon entitled, karapatan niya na ipagtanggol siya ng Senado. Pero pag si De La Rosa na yung poprotektahan ng Senado, hindi na pwede. Tandaan nyo, ang unang ang unang kumbaga rules ng Senado tungkol sa pag-aresto sa mga senador is bawal silang arestuhin during session. Ngayon, in-extend yun pagdating kay Trillanes. Dahil siyempre, kailangan nila babyhin si Trillanes. Alam naman nila na self-entitled yan. At bigla na lang nangangagat. So, in-extend. So, hindi pwedeng arestuhin ng isang senador kapag nasa loob ng Senado. Kaya nga, di ba, ginawang motel ni Trillanes yung Senado dahil ayaw niya magpa-aresto dito sa mga pulis natin nung time na isuserve na sa kanya yung warrant of arrest. Di ba? Yun yung nangyari. Pero ngayon, pag dahil si Bato de la Rosa yung gagamit ng privilege na yun, hindi po pwede. Kita niyo yung galaw din nitong taga human rights. Parehas na parehas sa sinasabi ni Trillanes. So si Trillanes entitled nung panahon na yun, kumbaga kailangan siya i-baby, pero pag dahil wala na siya sa Senado, hindi na pwede yun. Kailangan ipatupad yun, dapat ipatupad. So talagang medyo magiging masalimuot talaga yung proseso na itong pag-aresto dito kay Senator Bato. So yan ang abangan natin. September daw, sabi ni Carpio, lalabas daw yung warrant of arrest ni Pangulo Duterte. So, antayin natin kung ano yung magiging action dito ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.